Kung may gusto pong sumama, inform lang po. Bro, ang age bracket, nung pwedeng sumama dyan, kasi baka mabili naman dapat kailangan yung sobrang maliliit na, diba? Opo. Ang sinabi po sa amin kasi wala pong age bracket, pero mas okay po sana kung medyo teenage pataas po. Actually po, sabi ko parang doon sa mga katulad namin na sa mga leaders para alam namin kung ano yung gagawin sa pag-handle ng mga youth. Meron natin dito sa mga babae na nasa church, siguro ituturo dito kung paano yung sa mga yung pagtuturo sa mga bata. Yung sa ganun po. Para ma-train. Kasi 3 days. Opo, 3 days po siya. And may mga specialist leader siya kasi sila from America. Opo. Karagdagan din po namin sa pag-attend po namin sa event na yun is na-observe po namin kung ano yung kahalagahan ng mga ganong event. So, pinag-uusapan po namin ni Brother Chabber kung paano po namin i-apply sa mga kabataan dito sa Imos, kung paano mas magiging unite tayo, kung paano mas magiging yung relationship natin bilang magkakapatid sa pananampalataya mas mapalakas po natin. Kasi tulad nga po na sinabi ni Brother William, dapat bilang Kristiyano is patuloy po tayo sa mga trabaho sa ating mga gandong gawain sa pananampalataya po natin. Ano po, sa huli pong event natin sa Tulo, ibigay po siya ng giveaway. Kung nakikita niyo po is yung toothpaste at yung keychain po na rin natin. Ang toothpaste para daw fresh breath dapat aawit sa Panginoon. Fresh bread. At ito, isa ito sa binigay nila dahil dun sa theme na point of view, itong airplane po na ito. Ang ibig sabihin, ano po ba yung mas malaki, itong airplane po na ito o yung totoong airplane? Yung totoong airplane po, di ba? Pero kapag yung totoong airplane po nasa himpapawid, ano po yung mas malaki? Itong hawak po natin. Ang ibig sabihin lang po nun, kapag malapit sa atin yung, halimbawa yung airplane, makakasakay po tayo sa airplane, makakatulog tayo. So ganun, ang ibig sabihin po nun, kapag malapit tayo sa Diyos, makikita natin kung gaano kalaki yung kaya niyang gawin para sa atin. At kung malayo tayo sa Kanya, halimbawa yung isang airplane nasa taas, nakikita lang natin siya pero wala siyang kayang gawin para sa atin. Ano po? Pero kapag malapit, makakasakay tayo, ang makakapasok tayo doon, lahat pwede natin gawin. So yun yung power ng Diyos na kaya niyang gawin kapag malapit tayo sa Kanya. Bro, ba't parang may susi? Yung dulo. Ito? Pambukas Bukas pero mga natin. Opener. Pambira sa para din po maging credible po yung mga pinagsasabi po namin. Tatawag po kami ng mga kabataan na kasama po namin para sa iyo. At yung mga natutunan po. Nasa ko sana tawagin yung kapatid ko si Deeper. Din niyo po ay si Deeper po ay naging adult po sa isang story. Ayan natin tayo na sa Twitter. Ano yung susunod? Mas pogi ka naman kay Kuya. Salita ni Kuya. Kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Siguro yung iba na lang pumuna na hindi ako masyadin. Kung gusto mag-volunteer or ako magtatawag, please Jacob. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung mga na-experience ko sa youth camp ay yung mga activities, tsaka yung
yung paano yung nakita, paano makita ko sa Diyos, tsaka paano makikita yung Diyos sa akin. Okay, nice po ba? Share ang ilan po sa atin. Sarah daw. Simula naman po, muli nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumuporta po sa amin. Hinihiling po namin na sana sa susunod na Youth Fellowship is maka-attend po rin kami sa naway pagkaroban ng Diyos po sa amin. Hindi naman po. Maraming salamat po. Renat, may tanong ako. Ano po? Ang mga kabataan, Yok, anong tawag mo sa mga bata? Oldies. Ayo. Yung mga bata, Yok, yung mga matatanda, ayo. Parang yung sabi sila nurse na po. Pero may age bracket din po sila nung kahapon. Hiniwalay po yung mga ages, 11 years old below. Sila po ang tinawag ng mga young seekers. Sila po yung mga hindi pa baptized or bago lang po sa Church of Christ. Tinuturuan po sila kung ano po yung mga basic knowledge sa about Bible. Then, hiniwalay din po ang ages 12 years old to 20 years old. Iba naman po yung topic nila. Then, kami naman po ni Brother John Mer ay kinonsider po kami as young professional na po sa edad po namin. Ngayon, malaki po ang magiging responsibility po namin as young professional. I-explain po sa amin kung ano yung dapat namin gawin. Kasi kami na din daw po mag-guide sa mga young people, which is yung mga kabataan po namin ngayon. Nawa, tulungan po kami ng Panginoon. Sino nag-organize niya doon? Ang nag-organize po ay yung Alabama Church of Christ po. Tsaka ang Dasmariñas Church of Christ po. Sila Brother Edwin po. And Brother Alan po. At tsaka pala, parang inano na rin kami ng DASMA, Alabama na makikipagtulungan kapag mag-organize ng mga ganong youth fellowship. Parang isa kami sa hihingan nila ng tulong. Hindi naman financial, kundi yung halimbawa, pwede nila akong gamitin, imbitahan para magpaawit, ganon doon po sa i-organize na ng event para may part pa rin po. Kasi ilan lang yung mga youth leader na nasa Alabama, hindi pa nila kayang gampanan o i-organize yung ganong gawain kapag wala yung si Brother Edwin. Yun po kasi gusto po ni Brother Edwin na yung mga youth na yung mag-organize ng mga ganon kasi naniniwala siya na dapat from generation to generation merong sumisibol na mga bagong manguna. Ayan, katulad po namin ni Nico, dalawa kami ngayon na namumuna sa mga youth natin. So we expect na dapat sa pagdipas namin merong matitrain, kaya maganda na rin po yun na may mga bata kami nakasama. Ayun lang po, maraming salamat po.